Bumuelta ang palasyo sa banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas malala pa ang katiwalian ng dating administrasyon. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Rumesbak ang palasyo sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos muling batikusin ng bise ang investigasyon na sinimula ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga maanumalyang flood control projects na pinaniniwalaan niyang ang presidente rin ang nasa likod nito. Giit ng palasyo, mas masahol pa ang dating administrasyon kung katiwalian lang ang pag-uusapan. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Pumalag din ang palasyo sa mga banat ni VP Sara kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dati pa aniyang kinikwestiyon ni Duterte kung bakit siya ang napiling mamuno sa Kongreso. Giit ng palasyo, tila limot na ng bise na hindi ang Pangulo ang nagluluklok sa pwesto sa isang House Speaker. Huwag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Dagdag pa ng palasyo, kung idinidiin ni VP Sara si Congressman Romualdez sa mga isyu ng panunuhol ng walang ebidensya, dapat din umanong gisahin si Duterte dahil sa pagkadawit nito sa mga maanumalyang transaksyon. Yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay name-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas? Ganito rin ang naging tugon ng palasyo sa mga alegasyon ni Senator Cheese Escudero laban kay Romualdez. Payo ng palasyo kay Escudero, isiwalat nito ang mga nalalaman niya sa ICI dahil hindi nadadaan ang pagwasak sa korupsyon sa magandang talumpati at pagtuturo ng walang sapat na ebidensya. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Samantala, iginiit ng palasyo na igagalang at hindi manghihimasok ang Pangulo sa investigasyon ng ICI. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.